May hashtag si Senator Risa Ontiveros na hashtag atin ang Pinas. Sa monitoring mo ninyo, Prof, sino bang gustong mag-agaw, sino bang na-monitor ninyo na may gustuhang agawin yung Pilipinas? That's so stupid, to be very frank. Coming from a senator, a sitting senator, that's so stupid. I'm sorry, Senator Risa. Walang umaagaw sa Pilipinas. Okay? Philippines is recognized in the international community and even the United Nations as a sovereign state. No one is saying na inaangkin ng Pilipinas. At to be very frank, sino ba sa mga bansa sa mundo aangkin sa isang bansa na kahit nga tayo, alam natin malaki ang problema natin as a country. Malaki ang problema natin as a country. Well, di ba? Alam naman natin yung tayo magbulahan. Lahat ng tao sa mundo, alam nila kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Do you really think there are countries in this world na gustong angkinin tayo, tapos kukuha sila ng bato na ipupukpok sa ulo nila? Diyos ko, walang ganon. Ang mga bansa sa mundo ay hindi stupid. So for me, to be very honest, just for her to have a hashtag, may ganito, my God, I expect a lot from her as a sitting senator. So dapat naman, kung tatakbo siyang presidente, gandahan niya ang kanyang mga naratibo para hindi naman kawawa ang mga Pilipinas at magkaroon naman ng higher discourse given na senador siya. Yun lang mapapayo ko sa kanya. Walang umaangkin sa Pilipinas. The Philippines, as far as I'm concerned, as far as the United Nations is concerned, is a sovereign state at walang umaangkin doon. Isa lang naman ang bansa na gumagamit sa Pilipinas talaga. At alam niya yun, dapat. Kasi before, aktivista yan eh. Alam naman niya dapat kung sino ang dapat niyang ituro na umaangkin sa Pilipinas or using the Philippines as a strategic pawn in the overall geopolitical rivalry between superpowers at the moment, and that's the United States. But even then, the United States hindi nga inaangkin ng Pilipinas, to be very frank, semi-colonial nga. Influence, not subjugation. Hindi nga pinopronounce nila inaangkin, but they are using our country as a strategic outpost against China in this overall geopolitical competition na mayroon itong mga superpowers na to, na hindi naman tayo dapat makialam kasi hindi naman tayo superpower. Diba? Nakatungtong ka lang kay Uncle Sam, hindi ibig sabihin na ikaw na si Uncle Sam. Yun eh. So, kaya hindi ko siya maintindihan. Bakit ba siya nag-hashtag ng mga ganyan? Anong purpose niya? To generate what? Sympathy? To tell to the whole world na nationalistic siya? My God, Filipino people, maybe they will, unang tingin nila maano siya, oo nga. Pero pag nag-isip-isip ang mga Pilipino, alam nila, hindi, hashtag lang to. Wala yang laman. Wala, kumbaga sa Bisaya, waray sulod. Sa waray sulod iton. So asya ito hiya. Kumbaga, asya iton. So ako, nakakairita ng ganun kasi you expect a lot from senators supposedly. Kasi they should be very careful in their statement. Pero ang problema kasi ng mga senador natin, lalo na yung mga kakandidato ko sa 2028, is ginagamit nila itong mga hashtag as if projecting themselves as nationalistic. When in fact, kung i-scrutinize mo ng mabuti ang mga sinasabi nila, and if you use a little of your brain, you will see what is really the truth about their hashtags. Walang umaangkin sa Pilipinas. That is what is the truth. That is the truth. Kung gusto niya, itanong niya sa UN. Kung hindi na tayo member ng UN, siguro that's the time na pwede siyang magsabi na, tawag nito, umaangkin. Ang China, hindi nag-i-interest sa Pilipinas. Kasi, kung gusto lang na China, ang interest niya sa angkinin ng Pilipinas, siguro, matagal na. Nung panahon pa ng historical ancient time, China is already nung ancient time, kaya tinatawag nga siyang Middle Kingdom, precisely because at that time, very powerful ang China. Opo. Kung yan lang naman pag-uusapan, nung panahon na yun, siguro kung talagang yun ang DNA ng China, mang-invade ng countries, which is not in the DNA of the Chinese, di matagal na sana, di ba? Ang usapin ng South China Sea, again, na pag-usapan na natin kanina with Admar, hindi siya usapin between ang claim natin dyan is not sovereignty. It's exclusive economic zone and sovereign rights. At in-explain ko na rin na magkaiba ang sovereignty at sovereign rights. And even yung exclusive economic zone, Admar, to be very frank, nagsulat nga ako ng aking articles on that. Sabi ko nga na even the so-called economic zone or exclusive economic zone must be properly understood. Sabi ko sa article ko, the award recognized EEZ rights in principle. But these rights are not absolute because the waters involved are subject to overlapping claims by China, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. Under international law, overlapping
EEZs must be resolved through delimitation agreements, not unilateral enforcement. An UNCLOS itself requires that such dispute be settled by agreement in accordance with international law. And that's in UNCLOS Articles 74 and 83. So even yung sinasabi natin EEZ, it's not absolute. Precisely nga, Opo. may overlapping claims nga. Yung EEZ natin with the EEZ and even sovereignty claims of other claimant states. Viral na viral ngayon at usap-usapan, yun daw hong statement ninyo dun sa nag-usap, may ini-interview ko sa Commission on Appointments ata ito yung isang official dun ng AFP. At dun daw po ay nabanggit ninyo na kung ganyan na rin lang, ipamigay na natin ang Kalayaan Group Islands natin. At ito yung kinuha ng maraming mga matagal ng kahit anong sabihin nyo ay tutol sila. Sabi nga ni Jen, yan ang tawag ay personality bias. Ano mang sabihin ni Senador Dante Marcoleta ay tinututulan at sabi ay mali. Nagkaroon sila ng pagkakataon na putulin ng statement na yon at ngayon ay pag-usap-usapan na kayo daw, ang rekomendasyon ninyo, ipamigay na lang yung isla na yan na teritoryo ng Pilipinas. Yan. Talagang pipilitin nilang baluktutin no? Alam mo, talagang marami ngayon sa ating mga kababayan yung bending the law. Bending the law. Ano? Kaya dito pwede nating sabihin, bending the UNCLOS. Pwede rin. Ang binabanggit mo ay nung humarap sa amin yung 35 members ng Armed Forces of the Philippines na confirmation nila. Ngayon, dahil sa 35 sila, karaniwan sa sistema namin, kung sino yung pinakamataas na ranggo sa kanila, siya yung magre-represent lang. So nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin sila tungkol sa namumuong usapin tungkol nga dito sa balitaktakan, palitan at ng maanghang na pananalita between the Philippine side and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan. Kung magkagyera tayo, kayo yung unang haharap. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala namang kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweed, yung ating EEZ at yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Kasi asa talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights. Kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Tama. Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa. 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Magmula kanya sa Luzon Sea, Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi niyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea.
So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake Ayun yung mga nga yan po. eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap Opo. dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisiyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, ano UNCLOS, ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, ang yung clause. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun, so Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yeah. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga land features. Oo. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Opo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, tapos sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po, hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ, hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay Nandun sa na atin, yun eh, oo. nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung sa ganang mga teritoryo na sanay nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Oh, Anong ibig sabihin ng pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng diretsa, para lang masabi nila, kahit ito si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Apo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral Oo. tribunal decision. Yun ang ano? decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature ng feature na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag ka nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kung baga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil Kaya nga, nakalubog. maritime lang eh. Kaya Maritime hindi- tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo pwede kang i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yun. sa Pilipinas yun. Oo. Ayun. Kailangan lang, kaya lang hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman yung patutsadahan sana eh. Oo. Kaya lang nilakihan nila kasi isinako pati EEZ kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So dapat, wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh, isa pa, Apo. yung ayungin. Ayungin Shoal. So, yung ayungin Shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sako pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. O, Sierra Madre. oo, yung Basta meron luma- tayong isang lumang-luma. Lumang barko, BRP Sierra Madre. Oh, yan, tama. BRP Sierra Madre, na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun eh, nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang gano'n, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Opo. Bakit?
Wala namang ruling kasi yung yung tribunal. Dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9-dash line dyan. Malinaw na yung EEC na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan, ha? Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling. Kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Iyon ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling Oo, naman, no? dahil sa rocks niya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, No, ah. so, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. ayun, EEC. dito nagkakaroon ng problema, Sen, ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunwa na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, na mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin ano yung mga Wag na natin ganun. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Apo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ko ang mga Pilipino pagdating lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakataong mapag-timbang-timbang nila yung pangyayari. Maiintindihan na sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter Taong bayan. kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangang panabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin. Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga lang. Okay. Meron pang isa. Pagka merong delimitation. Ano ibig Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yon. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa arbitral tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9-dash line ng China kanya sinako Ayun. pati ng aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung